Ay, parang ang sarap naman ng sabaw na ito Kung saan na tayo napapadpad dito sa Vietnam, From south to north. At sa ating ikawalong araw ng pamamalagi dito, pa-north na tayo, as in pa-northern Vietnam. Ikaw, pa-north ka din ba? Kung saan nga ba ito? Sa Hanoi malamang, nakasulat na nga dyan, diba? 5:30 PM, bumiyahe na kami mula Da Nang City to Hanoi via sleeper bus. Yes, nag-bus lang po kami. 12 hours yung biyahe at huwag kayong mag-alala kasi very comfortable naman itong sinakyan naming bus. Pwede kang mahiga, pwede kang matulog, merong kumot, merong unan, charging station, may ilaw, may kortina, may bintana, para ka lang nasa bahay habang bumabiyahe. Parang mas maganda pa nga ito kaysa sa business class sa aeroplano Dahilan namin kung bakit kami nag-sleeper bus kaysa sa aeroplano kasi syempre mas mura. 450k dong lang, around 1,000 pesos. At nakatipid pa kami ng isang overnight stay sa hotel. 12 hours kasi yung biyahe at gabi kami umalis kasi di ka naman na mamamasyal ng gabi, diba? Itutulog na lang namin tapos paggising nasa Hanoi na kami. Actually first time ko sumakay sa ganitong bus at di ko expect na ganito pala kaganda at ka-comfortable. Alam mo yung para kang may sariling kwarto. May mga stopover din ito kapag gusto nyo kumain, ganyan. Pero di kami kumain, nag-video lang ako kasi di sila tumatanggap ng card at naubusan man kami ng dong. Wala pa namang madaan ng ATM machine, sa Hanoi na lang kami mag-withdraw. Isa pa sa kagandahan dito, tanggal ang sapatos bago ka pumasok sa loob nitong sleeper bus. At kapag may stopover tapos bababa ka, para di ka na mahasal magsuot ng sapatos, may ipoprovide silang tsinelas. O diba? O siya, sige na, matulog muna ako. At pagising ko, ayan na po, nasa Hanoi na kami. Nasa van na pala kami nito, hindi na dun sa sleeper bus. Sinundo na kami nung maghahatid sa amin sa Sapa. Kasi hindi po kami mag-check-in dito sa Hanoi. After namin dito mag-city tour, diretso na kami sa Sapa. At doon na kami mag-check-in. First destination namin dito sa Hanoi ay itong train station na mali-mali man yung pinagbabaan sa amin. Nagtaka ako, anong titignan namin dito sa train station na to? Wala mang tourist spot dito. Yung pala dapat, yung maroong coffee shop, yung railway cafe ba? Hindi na gets nung driver yung nasa itinerary namin. Buti na lang inaalala namin, dinala naman kami dito. Ayan, kaso di man kami aware na kailangan mag-order para manatili ka dito sa loob pagdaan ng train. So ayun, nung parating na yung train, pinalabas kami kasi hindi pa kami nakaka-order. Alam nyo, hiyawan yung mga turista nung padaan na yung train. Huwag ko kung anong meron sa train na yung pagdadaan na. Di ko man ma-explain kung anong feeling pagdadaan na sa harapan mo yung train habang nagkakape kasi nga pinalabas kami. Di na kami bumalik sa loob kasi may mga pupuntahan pa kaming ibang spot. Sunod na pinuntahan namin ay itong Opera House or Opera Mini Browser. Maganda, halos same lang din doon sa Opera House sa may Ho Chi Minh City. May coffee shop dito sa gilid kaya dito na lang kami nagkape. Lakada naman ang view habang nagkakape ka. May nagpipray na photoshoot dito nung paalis na kami. Ayan. Next destination, Hanoi Cathedral. Alam nyo, maraming magagandang simbahan talaga dito sa Vietnam. Isa yan sa mga napansin ko. Expect ko kasi more on temple yung makikita ko dito. Hindi pala. Marami din pala simbahan dito. Ito namang sunod na pinuntahan namin ay ang Hoan Kiem Lake. Maganda rin ang ambience. Maraming mga nagja-jogging at nag-aerobics. Actually, napansin ko sa mga Vietnamese, active yung lifestyle nila. Kapag dumaan ka sa mga park nila, katulad nito, ang dami mo makikitang nagja-jogging, sumasayaw, nag-exercise, nag-iespadahan, ganun. Madami din pala nagpo-photoshoot dito. Yun lang naman. Next destination, Ho Chi Minh Mausoleum and Presidential Palace. Dito lang kami sa labas, picture-picture, kasi di namin sure kung pwede ba magpapasok or hindi. Parang bawal kasi wala man kami nakikitang turista sa loob, puro guard lang. Hanggang alas 3 ng hapon kami nag-city tour dito sa Hanoi. Di ko na nabidyohan yung ibang ganap kasi mag-full memory na talaga ako nito. Pagkatapos ay bumiyahe na kami papuntang Sapa, Vietnam. The city in the fog. Para itong Baguio kung sa Pilipinas. Almost 5 hours din yung biyahe mula Hanoi to Sapa. Mag-aalas 8 na nung dumating kami dito hanggang sa makapag-check-in dito sa Sanha Hotel. O siya, sige na, magpahinga na muna kami kasi bukas panigurado bakbaka na naman ito kung saan man kami mapunta. End of day 8. Muli ito po ang inyong Happy Pill Oliver Castro na nagsasabing no to toxicity, let's make people happy. Sinong matalinong tao naka-smoke tayo dito magkailang-lamig ka? Diyos ko, ay! Ayoko na, uwi na ako,